Magandang araw mga kaibigan. Again, our dark chocolate. So, ito lang po ang number na kontakin nyo. Napakasarap po, napaka-healthy ang pure organic cacao na ito. Okay, pag-usapan natin dalawang babaeng leaders sa ating bansa na lalo akong humahanga sa kanila as days pass by. Nasa tingin ko, pwede silang magtandem by 2028. Tawag ko sa kanila, two ladies with balls. May yagba, may paninindigan. So, sino-sino sila? Wala pong iba kundi ang BFF, Best Friends, VP Sara, and Senator Amy. Grabing paninindigan itong dalawa. May tapang, malasakit. Okay. Then, Mayor Inday Sara, una akong bumilib, humanga sa kanya. Yung kanyang tapang, yung kanyang balls, nung sinapak niya yung sheriff. Talagang kapakanan ng nasa laylayan ang puso nitong mayor na ito. Kaya mula noon hanggang ngayon, talagang tagahanga ako ni VP Inday Sara. And then, lately, itong issue sa confidential funds, lalo akong humanga yung kanyang desisyon na i-give up na, huwag na siyang bigyan ng confidential funds. Pwede niyang ipaglaban yun eh. Diba may report, alleged 9 senators willing to vote for the restoration, ibabalik ang confidential funds ni VP Sara. Bakit ngayon yung debate, plenary debate sa Congress kahapon? Wala na. Nagbigay na ng official statement po ang VP Sara na wag na lang. Bakit? Kasi very divisive. Nakakasira daw sa bansa yung usaping CIF para sa kanyang opisina. Ayaw niyang magkawatak-watak ang ating bansa dahil sa CIF. Kaya huwag na, sabi niya. Unahin natin ang pagkakaisa natin. Wow! So, ang ganito lang, analysis ko lang ito Maraming mga senador na aliado o sumusuporta kay VP Sara. Dalawa lang yan ang hindi. Isa lang, si Senator Hontiveros. Kasi si Senator Pimentel, kahit oposisyon, taga Mindanao pa, may pinagsama niyan eh. PDP laban sila. Senator Hontiveros lang ang... So, all the rest, 23, may suporta si VP Sara. Kung gustuhin ni VP Sara ipaglaban, malaking chances na maibabalik ang kanyang CIF o confidential funds. But tinapos niya ng iso. Siya nang nagsabi siguro. Baka lumapit ang mga senador. Okay, VP, what do you want? We can restore your confidential funds. But the VP said, no more. Wag na. Done deal na yan. Wag nyo nang tuloy na yan. Yun. Kaya dito ako lalong humanga sa ating Vice Presidente dahil hindi niya iniisip yung, kasi kung minsan yung pride ng tao nandyan, yung tinanggalan siya, Vice President siya, pwede niyang ipaglaban yun, yung kanyang pride itayo niya. Kaya lang kinalimutan niya yung sarili niya. Wag na, mas unahin natin ang ating pagkakaisa. Di ba? Sige. Maligaya na si Speaker Romualdez. Natanggalan niya ng CIF si VP Sara. But take note, ang taong bayan nagmamasid. So, lalo akong humanga. With balls talaga.
Okay? So, ito naman si Senator Amy. Bakit sinasabi nating may balls? Yung latest niyang pahayag. Kasi ang pinsan niya na mismo, Speaker of the House, binanatan si FRRD sa Kongreso. Lalabanan daw ng mga lawmakers ang ating Tatay Digong. So, isa lang ang tumayo. Meron bang politiko natin ngayon? Senators, kahit nga si Senator Bato, tahimik eh. Senator Go, tahimik. Senator Amy lang nagbigay ng pahayag na loyalista siya ng mga Duterte dahil malaking utang na loob itong Marcos family sa Presidenteng Duterte dahil sa pagpapalibing ng kanilang tatay sa libingan ng mga bayani. Doon ako bumilib lalo kay Tatay Digong nung pag-upo pa lang niya. Upo siya July. Anong buwan ba yun? October ba o November? Pinalibing kagad. Tapos ng usapan. Yung rason bakit sumama ako sa 1989 coup versus Cory administration. Galit ako sa administrasyon ni Cory dahil ayaw nilang pauwiin si President Marcos Sr. at ilibing sa libingan ng mga bayani. Talagang doon, yun ang pinakamalalim kong dahilan bakit ako sumama sa kudita. Ganon po ang aking pagiging Marcos loyalist. Kasi, sundalo siya, World War II veteran, Medal of Valor awardee. Bakit hindi pa uwiin na ilibing sa libingan ng mga bayan? Diyan doon ako galit na galit eh. Kaya nung natuloy na ang paglibing panahon ni Tatay Digong, talagang todo saludo ko sa presidenteng ito. So, yun. Hindi makalimutan ni Manang Amy yung utang na yun. Kaya tumayo siya. Nanindigan siya. Inuna niya ang kanyang kaibigan at isinantabi ang kanyang kapatid, pinsan. So, di ba? Yun ang mga paninindigan. Manang-mana sa ama. Yun ang tunay na tatak Marcos. Itong mga ginagawa ngayon ni Senator Amy. So, napatunayan niya na she's really a friend sa mga Duterte. And I believe it so. Dahil, ito na nga. Punta na tayo, 2028. Ano sa tingin nyo? Noong 2022, Marcos, Duterte. 2028, Duterte, Marcos. Mag-comment nga kayo kung pwede yun. So, sino ang kalaban nila? Romualdez, Tulfo. Yun ang nakikita ko eh. So, ano pa rin? Malakas na tambalan ito. Duterte, Marcos. Although marami, may mga nagdududa kay Manang Amy, yung sincerity niya. But I believe over time, mapapatunayan niya na loyal siya sa mga Duterte. Isa na lang ang kulang niya na hinihintay ng taong bayan, yung batikusin niya ang kanyang kapatid. Wag nating apurahin si Manang Amy. Nasa mahirap siyang kalagayan, gusto niyang i-preserve yung family nila. Kaya ako, okay na ako nito na nagpahayag siya ng official support sa mga Duterte. At yung pinsan niya, wala na. Initsaper na niya. Okay? So, yung iba na nagdududa, ito na tunay ba yung Amy na yan na tutulong kay VP Sara? Bakit hindi siya kasama sa lista ng 9 senators
na buboto in favor sa confidential funds ni BP Sara. O, tignan nyo, wala namang 9 senators na bumoto. Kasi nag-withdraw na si BP Sara. Kung totoo man na may 9 senators, baka alam na dahil palaging nag-uusap yan, Amy Sara eh. Baka alam na beforehand ni Senator Amy na hindi ipaglalaban ni BP Sara ang kanyang CIF. Kaya bakit pa siya makisali doon sa 9 senators na bubuto? Dahil yung kaibigan niya, ayaw niya. O, hindi pagpatuloy. Mga ganon. So, wag po tayong mag-judge kagad na hindi tunay na kaibigan itong si Senator Amy dahil hindi siya kasama sa siyam na senators. Listahan lang yun. Alleged lang yun. Nilik lang yun. Baka pakana yun ni Senator Tulfo para pag-awayin ang mga supporters ni BP Sara at ni Senator Amy. So ako basta sulit ang aking paniniwala na hanggang 2028 magtatandem itong dalawa, Sara Duterte for President, Amy Marcos for Vice President.